Article 1297. If the new obligation is void, the original one shall subsist unless the parties intended that the former relation should be extinguished in any event. Kung ang bagong obligation ay walang bisa, mananatili ang original na obligation maliban kung nais talaga ng dalawang panig na burahin ang dating obligation kahit ano paman ang mangyari. Ang artikulong ito ay tungkol sa novation o ang pagpapalit ng lumang obligation ng isang bago. Pero, paano kung ang bagong obligation ay walang bisa o hindi valid mula sa simula? Dito pumapasok ang Article 1297. May dalawang posibleng sitwasyon. Una ay ang karaniwang panuntunan, pangalawa, special na kalagayan or exception. So, ang ibig sabihin po ng karaniwang panuntunan ay kung ang bagong obligation ay walang bisa, babalik o mananatili ang dating obligation. Bakit? Kasi walang bisa ang napalitang obligation, kaya walang dahilan para mawala rin ang original. Halimbawa, si A ay may utang na 10,000 kay B. Nagkasundo silang palitan ito ng bagong kasunduan. Ibibigay na lang ni A kay B ang isang painting. Pero nalaman nila na ang painting pala ay ninakaw at hindi pwedeng ipasa. Ibig sabihin, walang bisa ang bagong obligation, kaya babalik ang dating utang. Kailangan pa rin bayaran ni A si B ng 10,000. Pangalawa, special na kalagayan or exception. Kung malinaw na napagkasunduan ng dalawang panig na burain na talaga ang dating obligation, kahit anong mangyari, walang bisa ang bago, hindi na mababalik ang luma. Bakit? Dahil malinaw sa usapan nila na ayaw na nila sa utang, kahit pumalpak ang bago. Halimbawa, gamitin ulit natin ang kaso ni na A at B. Kung sinabi nila na ang utang na 10,000 ay durado na kahit hindi matuloy ang bigay na painting, wala nang babayaran si A, wala na pareho ang luma at bagong obligation. Effect where the new obligation is void. Ayon sa Article 1297, gamit ang simpleng salita. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kapag ang dalawang tao ay nagkasundo na palitan ang isang lumang obligation ng bago, ang tawag dito ay novation. Pero ayon sa Article 1297, para maging valid o totoo ang pagpapalit, dapat ang bagong obligation ay may bisa o totoo. Ano ang mangyayari kung ang bagong obligation ay walang bisa? So, ang karaniwang patakaran kung ang bagong obligation ay walang bisa, halimbawa, bawal sa batas o hindi pwedeng tuparin. Hindi ito pwedeng ipalit sa luma. Kaya, mananatili ang dating obligation. Bakit? Kasi ang bago ay parang hindi umiiral. Kaya hindi nito pwedeng palitan o tanggalin ang nauna. Kailan hindi ito susundin or exception? Kung malinaw na gusto talaga ng magkabilang panig na burain ang dating obligation, kahit pumalpak ang bago, hindi nababalik ang luma. Halimbawa, sinabi talaga sa kasunduan na kahit anong mangyari, ayaw na nila sa dating utang. Kahit pumalpak ang bago, wala nang utang. Effect where the new obligation is voidable. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng voidable? Ang voidable na obligation ay may bisa sa simula, pero pwedeng mawala kung may isa sa mga panig na humiling na ito ay ma-cancel o ma-annul. Halimbawa, dahil sa panlilin lang o sa pilitan itong pinirmahan. Ano ang epekto sa novation kung ang bagong obligation ay voidable? Sa simula, pwedeng mangyari ang novation kahit voidable ang bagong obligation. Pero kapag ang bagong obligation ay na-annul o kinansel, ang pagpapalit ay parang hindi nangyari. Kaya babalik o mabubuhay muli ang dating obligation. Maliban na lang kung ang ibang usapan ang gusto talaga ng dalawang panig. Halimbawa, si A ay may utang kay B ng 5,000 pesos. So nagkasundo sila na palitan ito. Si A na lang ang magtatrabaho kay B bilang kapalit.
Pero nalaman na si A ay pinilit lang pumirma. Kaya ang bagong obligation ay voidable ang tawag. Kapag ito ay nakancel, babalik ang utang na 5,000 maliban kung sinabi sa kasunduan na hindi na dapat bumalik ang luma kahit anong mangyari. Article 1298. The novation is void if the original obligation was void, except when annulment may be claimed only by the debtor or when ratification validates acts which are voidable. So, ang ibig sabihin po nito ay kung ang original na obligation ay walang bisa, hindi rin maging totoo ang pagpapalit. Bakit? Kasi wala namang pinalitan dahil sa simula pa lang wala ng totoong obligation. Pero may dalawang exception o pagkakataong pwede pa rin ang novation. Una, kung ang obligation ay pwedeng ipakancel ng debtor, ang may utang at hindi niya ito ikakancel. Ibig sabihin, may bisa pa rin ito at pwedeng palitan ng bago. Pangalawa, kung ang obligation ay voidable, may bisa pero pwedeng makancel, tinatanggap pa rin ito ng may karapatang mag-cancel. Nagiging valid na ito kaya pwedeng magkaroon ng novation. Halimbawa, si A at B ay may kasunduan pero hindi ito legal. Halimbawa, bawal sa batas. Walang bisa ang obligation kaya hindi rin pwedeng palitan, walang novation. Pero kung ang kasunduan ay maliit na problema lang, halimbawa, pinilit si A at si A ay hindi kinansel ang kasunduan o tinanggap na ito sa huli, ang tawag dito ay ratification. Naging valid ito kaya pwede nang palitan ng bago. May mga ilang example din po akong ibibigay. So, sa situation po, si Is at B ay nagkasundo na mag-deliver ng ipinagbabawal na druga. Isang kasunduan na lapag sa batas kaya walang bisa ang obligation. Pagkatapos nagkasundo sila sa imbes na druga, si Is na lang ay magbabayad ng 100,000 kay B. So, kahit pinalitan nila ang unang kasunduan ng pira, hindi pa rin ito valid. Bakit? Kasi ang unang kasunduan ay mali at walang bisa mula sa simula. Dahil bawal sa batas ang droga. At ayon sa Article 1298, kung ang unang obligation ay walang bisa, hindi rin pwedeng magkaroon ng bagong obligation or novation. 12,1999. If the original obligation was subject to the suspensive or resolutory conditions, the new obligation shall be under the same condition unless is otherwise stipulated. Prescriptions where original obligation is subject to condition if first obligation is subject to a suspensive resolutory condition. The second obligation is demand subject to the same condition unless the contrary is stipulated by the parties in their contract. The reason for the rule content in Article 12,1999 is the efficacy of the new obligation depends upon other the condition which affect the old obligation, complied with or not. Present in the condition suspensive and not complied with, no obligation arises. And if is resolutory and the complied with the old obligation is extinguished, in other case, one requisite of novation, a previous valid obligation will be waiting. Article 1300. Subrogation of the third person is the rights of the creditor is either legal or conventional. The farmer is not proceed except in cases expressly mentioned in this code. The latter must be clearly established in order that it may take effect. 1209. Meaning of the subrogations is the substitutions of a third person or subrogee in the place of creditor subrogor with the referent to the lawful claim or rights, giving the farmer all the rights of the latter, including the rights to employ all remedies to enforce payment. Ang kinds of subrogation may be either. Number 1 is conventional.
when is take place by express agreement of the original parties, the debtor and the original creditor, and the third persons, the new creditor, Article 1301. Pangalawa po is legal with the take place without agreement by operation of law. Article 1302. Conventional subrogations must be clearly established in order that it may be take place. Article 1292. 300. Legal subrogation is not presumed except in the case expressly provided by law of Article 1302. Ang example po ng Article 12, 1999, Anna owns Ben 100,000 payable only if Anna wins a court case she filed against her employer, a suspensive condition. Next po is Anna and Ben agree the extent of money Anna will be transferred a piece of land to Ben if she wins the court case. These are novations of the original obligations, money from money to land, but is still subject to the same suspensive conditions, winning the case. Sa Article 12, 1999, the new obligations, land transfer is still under the same conditions, winning the case unless otherwise agree. If Anna loses the case, the obligations does not arises, just like in the original contract. Sa example naman po ng subrogation, Carlos owns Dan 500,000. Eric, a friend of Carlos, paid the debt to Dan with the agreement of all three parties that Dan's right creditor will be transferred to it. Article 1300. This is conventional subrogation. It is done with the consent and agreement of the creditor, debtor, and third party. New Eric take the place of Dan and can demand payment from Carlos just as Dan could have. Alternatively, Eric paid Dan without any agreement, and the situation is not one of the specific cases. Under the law for legal subrogation, the Eric is not obligated. He cannot demand payment from Carlos unless otherwise to allowed. Today we're going to discuss the subrogation. Subrogation is like when someone takes over another person's right to collect a debt. Imagine this, a person owes money to someone else, but then a third person step in and says, okay, I collect the money instead. That is a subrogation. So first we're going to discuss the conventional subrogation, the article of 1301. Conventional subrogation ay para siyang deal. Kailangan magkasundo ang tatlong tao, which is ang original creditor, ang new creditor, at ang debtor. Kailangan mag-agree silang tatlo para ma-subrogate. Kung walang agreement, wala rin subrogation. So bakit kailangan mag-agree ang debtor? Kasi siya na yung magbabayad sa new creditor. So bakit naman kailangan mag-agree ang old creditor? Kasi nawawala na ang right niya to collect. Bakit kailangan mag-agree ang new creditor? Kasi nga baka ayaw niya na sa debtor o hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Legal subrogation, Article 1302. So ano nga ba ang legal subrogation? Automatic ito, parang automatic pilot siya ng batas. May tatlong sitwasyon kung saan nangyari ito. So una, may dalawang tao na may utang sa'yo, pero isa lang ang may priority. Para siyang mortgage, tapos yung taong walang priority, binayaran niya yung taong may priority. So automatic na magkaroon ng right yung taong walang priority to collect. Hindi na kailangan mag-agree ang debtor. Pangalawa naman, may ibang tao na nagbayad ng utang mo, pero nag-agree ka. Automatic na magkakaroon ng right yung nagbayad to collect. At pangatlo, may ibang tao na nagbayad ng utang mo kahit hindi mo alam. Parang guarantor mo siya, automatic na magkaroon ng right yung nagbayad to collect. Halimbawa,
So, ang difference is agreement. Conventional subrogation, kailangan ng agreement. Legal subrogation, automatic. Pareho naman silang naglalayong ng protektahan ang right ng mga creditor at ma-secure na mababayaran ang utang. Is Article 1303. Sa Article 1303, effect of subrogation or legal conventional. Subrogation means a new creditor steps in the shoes of the original creditor. So the new creditor gets all right the original creditor had against the debtor and against the third person like guarantors. So guarantors or mortgagors. Sa legal subrogation naman, ito po yung by operational of law, cannot be changed by agreement between parties. Ito po yung mga hindi po pwedeng baguhin at hindi po pwedeng palitan na mga, yun po yung sinasabi sa legal subrogation. Sa conventional subrogation by agreement can be customized by the party stipulation. Ito po yung mga nababago or pwedeng palitan or pwedeng baguhin sa conventional subrogation. Sa bottom line naman po, the diff remains the same, only the creditor changes novation except for the creditor. So, yun po yung bottom line. Pareho lang naman po siya na nag-iisang creditor na magpapalit sa isang, halimbawa po, sa nag-guarantor po sa utang or pwede po siyang magpa-guarantor si creditor. So, ayun po. Sa Article 1304 naman, ito po yung effect of partial subrogation. So, ano nga po ba itong effect partial subrogation? Kung ang creditor naman po ay naka-receive ng only partial payment for a new creditor. So, yun po. The original creditor, it helps the rights to claim the unpaid balance. So, ayun po. Kapag hindi niya po kapag si original creditor po, ito po yung mga nakiklaim ng hindi po nababayaran hindi po nila na fully paid, hindi po nila nababayaran ng mga balance. So, priority. In case the debtor becomes insolvent, the original creditor is paid first over the new creditor. So, ayun po sa priority. Example po, the owes 10,000. Si Tay pays si 6,000 with T consent. Now, si T is subrogated for 6,000. Si C naman remains creditor for the remaining 4,000. So, kung si D naman cannot pay anymore, insolvency. So, si C gets paid first before T from whatever assets D has. So, yun po. Yun lang po. Maraming salamat po.